Sinabi ng isang geopolitical analyst na iniiwasan ni Bongbong Marcos ang mga oportunidad na sana'y magpapaunlad sa ekonomiya ng Pilipinas. Sinabi rin ng isang economic risk consultant na walang political will at natatakot umano si BBM sa mga Amerikano kaya ito nagpapadikta. Narito ang balita ni Almar Forzuelo. Ang bansang China ay isa sa mga maituturing na higanting bansa sa buong mundo dahil sa patuloy na paglago nito hindi lang sa usapin ng modernong teknolohiya kundi lalo na sa ekonomiya nito. Ayon sa World Bank, magmula nang binuksan ng China ang kanilang reforma sa ekonomiya noong taong 1978, pumalo sa 9% ang gross domestic products o GDP growth nito taon-taon. Dahil dito, milyon-milyong residente sa China ang umangat ang buhay. Ang China din ang isa sa mga pangunahing bansa na bumuo ng intergovernmental organization na pinangalan ng BRICS na naglalayong makamit ang kaunlaran at kapayapaan sa pagitan ng mga bansang sakop nito. Kaya sa ginawang forum ng Asian Century Philippine Strategic Studies, highlights dito ang mga nagawa ng China sa mga nakalipas na taon na dapat gayahin ng Pilipinas para umunlad ang ekonomiya nito. Today, China contributes 30% of the world's GDP and is the top trading partner of 120 countries. It leads the world in 37 out of 44 critical technologies, according to a 2023 Australian Strategic Policy Institute, ASPI. Ngunit imbis na gayahin, ay tila iniiwasan daw ito ng Pilipinas. Ayon kay Professor Herman Camentong Laurel, presidente ng Asian Century Philippine Strategic Studies, binuksan ng China ang kanilang merkado sa buong mundo upang makatulong sa ekonomiya ng ibang bansa. Pero ang pagkakataong ito ay hindi anya pinatulan ng Pilipinas. Ito po ay pagbubukas po ng merkado ng China na napakayaman na po ngayon. 400 million middle class. Bigger middle class than the entire population of the United States of America. A middle class numbering to almost the size of the European Union population. And unfortunately, today, the Philippine government under the present administration is denying itself of access to this market, which the other ASEAN countries are rushing to tap, to exploit, to enjoy, and which they are doing so. We are failing to enjoy this Chinese market that is opening up wider and wider because of geopolitical missteps of the present Philippine government. Para naman sa isang geopolitical and economic risk consultant na si Professor Mario Ferdinand Pasion, kaya hindi tinatahak ni Bongbong Marcos ang landas ng pagiging maunlad ay dahil natatakot ito na baka matulad sa kanyang ama na napatalsik sa pwesto kaya naging sunod-sunuran ito sa mga Amerikano. This is because of the traumatic experience. I believe this comes from a traumatic experience that Bongbong himself and his family suffered during and right after the EDSA revolution. Bagay na sinang-ayunan ni Camentong. Yung kawalan ng independent foreign policy simula noong 2023 Pebrero, ng nakaraang taon. Nang nagpakita si Bongbong Marcos unang-una ng pagbabalik ang akap sa Estados Unidos, sa pag-aanunsyo ng expansion additional bases ng military at pagsimula ng assertive transparency ng Philippine Coast Guard doon sa South China Sea dispute with China. Ngunit para kay Dave Diwa, isang veteran labor union leader, kaya hindi umuunlad ang ekonomiya ng Pilipinas ngayon ay dahil hindi umaastang Pangulo ng bansa si Marcos Jr. Ang problema talaga is he is not acting as the president should do. That's the other. Anything about US, okay. Anything about China, ayaw. Anything about Russia, medyo ananganin. But yun ang problema kay Presidente. Hindi Presidente, yun ang problema kay Bongbong. Hindi nga raw kagaya noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kahit may pandemya ay nagawang mapatakbo ng maayos ang Pilipinas dahil sa political will nito na hindi nagpapadikta sa ibang bansa at ang maayos sa pamamalakad ng gobyerno noon. Independent foreign policy. Yun lang. Hindi tayo sumusunod sa dictates ng ibang bansa. We took care of our own interests. At doon lang. Una, walang pera ng ating bansa. 16 trillion ang utang natin. Pangalawang dahilan is corruption. May pera, hindi sa walang pera, may pera eh. Kaya hindi na pupunta sa public service ng mga tao. Tapos sa mismanagement. O kaya hindi mo maasahan na si Bongbong talagang patakbo ng ating bansa eh.
Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News.